Bulol ba ito mga kababayan? O sadyang gunggong lang? Akalain nyo ha? Sa dami ng dapat trabahuin sa Senado mga kababayan, alam nyo kung ano ang kanyang pinaghahandaan? Ang impeachment case si VP Sara Duterte mga kababayan. Ang animal. Umaasa pa rin daw mga kababayan etong si Tito Sotto na magkakaroon ng unanimous mistake mga kababayan ang Korte Suprema dito sa desisyon nila sa impeachment case laban kay VP Sara. Kaya ngayon pa lang daw mga kababayan, nire-ready na daw niya ang Senado. Na baka bukas makalawa, magkaroon ng milagro mga kababayan at sabihin ng Korte Suprema, o nagkamali kaming lahat. Tama ka Sotto, kaya ipagpatuloy natin ang impeachment case laban kay VP Inday. Busy na daw si Sotto ngayon mga kababayan sa paghahanda niyan. Tuta Sotto. Hindi ito Tito Sotto mga kababayan, kundi Tuta Sotto. Hoy Sotto, ano na ba ngayon? October? Umaasa ka na maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema? Maaabutan na lang kayo ng February mga kababayan, magre-refile na lang sila di 5. Wala pa yung resulta ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Gayon pa man. Sa tingin natin mga kababayan, hindi lang ang motion ng Supreme Court ang kanilang pinaghahandaan, kundi ang impeachment mismo mga kababayan, refiling ngayong February mga kababayan. Yan ang plano Lalong-lalo na't mga kababayan, sa Senado, ginigipit nila ang mga kakampi ni VP Sara Duterte at malamang sa malamang mga kababayan, ito ang kanilang pambato para hawakan sa leeg ang mga ito at kumatig sa kanila. Panoorin niyo po ha. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang sakaling magkaroon daw ng unanimous mistake mga kababayan ang Supreme Court. Ay Diyos ko Lord, God save the Philippines, ang mga utak na ito mga kababayan. Ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kating-kati sila no? Tatanda ang ibinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision. Unanimous decision mga kababayan ang sabi ni Sotto, pwede rin unanimous mistake. Nagkakaisang pasya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa articles of impeachment. Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kamakailan sipain na yan si Sotto mga kababayan Walang silbi yan Tapos na yan maghasik ng lagim mga kababayan, di ba? Nung naging Senate President yan. Isa nga yan sa mga traidor ng panahon ng dating Pangulong Duterte. Ngayon bumabalik mga kababayan ang kapal ng mukha. Akala mo kung sino magaling. Umadyante mga kababayan. Feeling mas mataas pa sa Korte Suprema. Unanimous mistake mukha mo. Hain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Kaya naman ayon kay Senate patawa-tawa pang animal President Vicente Tito Sotto III. Ay nako, mga salot talaga mga kababayan Ito yung mga salot mga kababayan sa Pilipinas. Mga trapo, kagaya na ng bangag mga kababayan. Kalimang baguhin ng hukuman ng desisyon ay handa sila na muling buksan ito. Sige, buksan ninyo. Personally, yes, the answer is in the... Kain mo sa kaban. Lubos-lubosin mo na, Sotto. Suwayin mo ang Korte Suprema. Yes. I will be prepared. Yes. Sabi mo yan Pwede daw labagin mga kababayan utos sa Korte Suprema. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will... Bunggong lang ang nag-isip niya na ma-reverse ang utos ng Supreme Court. Ilan ba sila mga kababayan? 15? Sa tibay ng ebidensya mga kababayan, tibay ng mga proof na talagang ang impeachment na yun ni VP Sara Duterte ay made up lang dahil kay tambaluslos mga kababayan gusto siyang ibagsak. Swerte na kung mayroong isang babaliktad, Sotto. Sa makatuwid mga kababayan, yung ginawa ng Kongreso mga kababayan na pinangunahan ni tambaluslos, pwede silang kasuhan nun. Pwede silang kasuhan mga kababayan dahil parang nag-bribe sila Ginamit nilang bribery mga kababayan like blackmail, yung budget, di ba? Hindi bibigyan ng budget kung hindi pipirma mga kababayan sa impeachment. Tingnan nyo. Sila pa nga dapat kasuhan yan, Sotto. Sa totoo lang. We will move to reclaim the articles of impeachment. I-reclaim mo! Ikaw ang dapat masipa dyan sa pwesto, animal ka. Samantala, sa inilabas naman na resolusyon ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na noted ang petisyon ng mga individual.
Kawawa. Ang kanilang mga kababayan, motion for reconsideration ang sagot ng Korte Suprema. Noted. In other words, mga kababayan, siya. As good as na yan, mga kababayan. It's a puwera. Noted lang. Na tumutol sa naging desisyon na pagpapawalang bisa sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ay, nako, unanimous, Kaululan, mga kababayan. Gunggong lang, mga kababayan, ang umaasa na babaliktad ang unanimous decision. Kaugnay nito, hiniling din ng mga petitioner na magdaos ng oral arguments o pagdinig ang Supreme Court sa kaso. Okay lang sana kung ibang mga kababayan magde-decide. Yun lang din, mga kababayan, bumoto. Sa tingin nyo, hindi magiging masama sa imahe ng mga huwes, mga kababayan ng Korte Suprema na itong ganitong lakas na kaso, mga kababayan, at napaka-obvious na unconstitutional, tapos babaliktad ka? Hindi yan masama sa kanila bilang judge? Isipin mo yan, Soto, hindi kasi nararamdaman ito, mga kababayan, dahil hindi ito huwes Hindi nga ito abogado. Abogago lang siguro, mga kababayan. O gago lang, walang abo. Kaya guni-guni, mga kababayan, guni-guni itong gusto ni Soto na ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. UNTV News! More than 3 years, relentless, persistent, methodical na paninira nila against sa mga Dutertes. O ngayon, mga kababayan, kay Sara, di ba? More than 3 years na, mga kababayan. At eto na nga, yung gusto na Soto, impeachment, at ano pang mga kasunod, mga kababayan. Marami pang mga kasunod na mga karimari-marim na mga plano ng mga bangag, mga kababayan. Hindi pa ito tapos. Hanggang sa huli, mga kababayan, hanggang sa last year nito, magsasuffer po si VP Inday, mga kababayan. At hindi lang yan. Mas matindi pa ang dadanasing pang-aapi, mga kababayan, ni VP Sara Duterte dito sa mga budas. The same people, mga kababayan, na anti-Duterte na, ewan lang natin, kaunti lang naman sila, di ba? Pero hawak nila ang media, mga kababayan. Yan lang ang kanilang lamang. Mas matindi pa ang tatanggapin ni Sara dahil kung si Tatay Digong 6 years lang, mga kababayan. Ngayon kay Sara Duterte, 12 years ng mga pang-aalipusta ng mga hudas na ito, mga kababayan. Paninira, kaliwat kanan, mga kababayan, paninira, mga imbento na kung ano-ano. Isipin nyo na lang, ha? Tayo nga, mga kababayan, nagagalit tayo na pinagsasabihan ng masamang salita si Sara Duterte. How much more sila, mga kababayan? Araw-araw, straight everyday for 12 years para kay VP Inday. Kaya nararapat lang po, mga kababayan, na pagtanggol natin sila. Yan lang ang pwede natin gawin, mga kababayan. Suklian natin, mga kababayan, ang kanilang serbisyo sa bayan. Tingnan natin anong resulta. Vice President Sara Duterte remains unbowed. Despite being blooded and bludgeoned by these persistent, incessant, and methodical attacks. Although si VP Inday, mga kababayan, hindi na lang nila yan pinapansin, pero tao din yan, mga kababayan. Mayroon niyang mga damdamin Kahit pa yung mga kasinungalingan yan, mga kababayan, pero yung mga mga below the belt na mga biradang iyan, somehow, mga kababayan, mayroon niyang epekto sa kanila. Kaya matinding trauma po, mga kababayan, talaga ang raranasin mo dyan. Against their person. Nanatili pa rin siya nakatayo. Tingnan mo, sila, ano nangyari sa kanila? Isang pangyayari lang. Oo, itong mga bangag, di ba? Flood control pa lang, mga kababayan, wala na. Wasak na silang lahat. Nagsitakbuhan na. Ito naman, attorney, sa paghihiwalay ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli itong napag-uusapan na naman. Ito, taga Luzon na mismo ang nagsabi. Let's suggest, mga kababayan, si Kiko Barsaga. Although, mga kababayan, isa lang siya, pero matindi ang kanyang mensahe, mga kababayan. At sinasang-ayunan yan ng mga taga Mindanao. Maging ang mga taga Visayas, mga kababayan, nag-isip-isip na rin. Baka pwede na lang gumawa din kami ng aming independent state. Hiwalay sa Luzon, mga kababayan. Si Congressman Kiko Barzaga na humiwalay, lalo na itong Mindanao. Alam natin na meron ng mga pag-uusap din, mga topic na ganyan, kasi kaya na tapos kakasuhan daw, mga kababayan, ng some kind of rebellion. Man daw na mag-stand, maging independent ang Mindanao, kasi nga sa mahabang panahon, yung mga resources natin dyan sa Mindanao, napaghahati-hatian. Minsan doon lang sa mga malalaking mga lugar, no? Na, kumbaga, nagre-remit dito sa national, centralized, pero
yung bansag na land of promise, parang naging literal na Na nagiging land of... promise. Isipin nyo na lang mga kababayan ha. Magkano ang allotment nila sa Mindanao for year 2026 na nga mga kababayan ha? Plano nila sa 2026. Sa overall budget mga kababayan, parang 11% o 14% lamang mga kababayan ang ibibigay na budget sa Mindanao. What? Hindi man lang umabot ng 20? Anong bahatian yan? 11%. At sa Visayas mga kababayan, 10. Diyos ko Lord. Oh. So paano na yan? Paano hindi kayo aangal yan? At paano uunlad ang Visayas at Mindanao kung hindi nyo sinusuportahan ang development? Promise. Compare sa mga ibang lugar, pero malaki ang naiko-contribute, no, sa kabuuan sa ekonomiya ng Pilipinas dyan po sa Mindanao. Yan mga kababayan, no, maibsan natin mga kababayan, maalis natin yung mga ganyang mga wishes ng ibang tao na humiwalay na lang mga kababayan. Kung maalis na lang natin si BBM, pag-resign ka na lang bangag para hindi na aalis itong taga Visayas at taga Mindanao. Sa tingin nyo po, ito po ba ay posible? Alam natin medyo mahaba-haba ang proseso nito kasi kailangan mo rin yata ng mga bansa na susuporta dito, mag-sponsor kumbaga. Posible ba Yan, kung hindi aalis si BBM mga kababayan, kung kagaya na naman ni Marcos Sr., may balak na naman mag 20 years, mag-martial law siyang mag-isa. Malamang yan lang ang solusyon mga kababayan. Hiwalay na lang ang Mindanao at saka yung Visayas kung gusto nila. Lipat na lang tayo doon, either Visayas at Mindanao. Ang Luzon mga kababayan, sila na lang. And napapanahon na ba? Ano bang nakikita nyo rin po? Bakit lumulutang itong ganitong mga usapin muli, attorney? Kaya nga, personally, kahit ikaw, are you from Mindanao? Taga Visayas po ako, attorney. Na kapag opo, taga Visayas, doon ako pinanganak, pero dyan sa Mindanao yung ating kabila na rin. I'm not being Mindanao, no. Personally, I'm not in favor of the Mindanao being separated from the Republic. Maski ako mga kababayan, nakakalungkot na hihiwalay ang Mindanao. I-address na lang natin mga kababayan kung anong reason nila, anong reason kung bakit gusto nilang humiwalay. Unang-una dahil dyan kay Bangag. Pangalawa, sa sistema mga kababayan. O ayusin mga kababayan muna ang sistema. Hindi yan maaayos kung hindi magre-resign sa BBM. Ang solusyon dyan mga kababayan, iupo natin si Sara. At kulang mga kababayan in isang termino. Gusto nga nating maging si Sara na forever dyan. By that time mga kababayan, tatanungin natin muli ang taga Mindanao kung gusto pa ba nilang humiwalay. Diba, malamang sa malamang hindi na rin sila gustong humiwalay mga kababayan kapag si Sara na dahil aayusin niya ni VP Inday mga kababayan. Pero as I grew up in Mindanao, iyan ang issue, historical issue yan palagi na nire-raise. In fact, yan ang parang kausa. Kausa ng ating mga Muslim brothers. Mabuti na lang mga kababayan at si Tatay Digong talaga ay naging presidente dahil nung naging presidente ang si Tatay Digong mga kababayan, nabigyan ng mga proyekto ang Mindanao mga kababayan. Nakatikim ng mga flagship na mga infrastructure mga kababayan. To really secede from the Republic. Dahil in the first place, sabi nila, sipalit mo talaga itong Mindanao from the very beginning. Now, we cannot bring back the hands of time. Ang sa akin lang, huwag sana nilang gatungan itong parang feeling ba na natutulog ba. Huwag itong gisingin. Kasi this is the parang ito ang pinaglaban ng ating mga kasundaluhan. Imagine, major wars happened in Mindanao. At saka karamihan ng mga sundalo natin. Dahil kay Marcos, kasalanan ito ni Marcos mga kababayan, bakit bumalik yung mga usapin niyang gusto na lang humiwalay ng Mindanao? Dahil kay Marcos. Assign yan sa Mindanao, mga kapulisan. Whose purpose, whose mission is to keep the Republic intact. Kasi ang daming pwersa dito na gustong hiwalay sa Mindanao because of that hindi ma-deny, undeniable na reality ng Mindanao ay major, parang kami ang parang source of wealth doon sa national. 90, I'm not sure the percentage, basta 60 or 70% ng income ng Mindanao pumunta doon sa ating nasyonal, magkano lang ang ibalik sa Mindanao. Yan, na lang?
11% ba yun mga kababayan? O basta 11 or ano na lang ang naibalik mga kababayan? 14. Diyan na lang mga kababayan nagre-range. Ang Mindanao ang bumubuhay ng Pilipinas. Sa pagkain tingnan mga mo, ang kababayan. Mindanao, Food sinabihan basket. pa na Sub-Saharan Republic. Oo We've nga, been no? feeling itong discrimination. Para daw mga uncivilized centuries mga kababayan. old na discrimination. Oh, Lord. I-connect natin ito kay President Duterte. Kaya makita natin yung galit sa Imperial Manila. Kasi majority of them, hindi lang masasabi nila. Hindi ka accept second class. Tapos sisisihin nila mga kababayan, sasabihin pa nila na, itong mga taga-probinsya, itong mga mga kababayan, sa Visayas at Mindanao na daw, kung pupunta ng Luzon mga kababayan, sasabihin nila, ka lang, paggulo lang daw doon mga kababayan, dapat hindi na daw pumunta. Kaya nga pumunta yan dyan dahil pinapabayaan ng gobyerno ang Visayas at Mindanao. Bakit hindi na lang mga kababayan i-improve ng gobyerno ang Visayas at Mindanao? Bigyan ng malaking budget. Nang sa gayon mga kababayan, hindi na makikipagsapalaran itong ating mga kababayan na taga doon. Tapos kung pupunta ng Maynila, parang ibubuli pa nila mga kababayan. Citizen. Kasi second class pa nilang tingin nila sa Mindanao. Oo. To lead the country. Second Ngayon, class citizen. Kaya makita mo yung discrimination, yung double standards. Tingnan mo how they treat Mindanao noon. Isa yan mga as kababayan. against yung mga taga-Imperial Manila. Isa yan sa mga rason kung bakit galit na galit sila kay Digong Duterte, kay Tatay Digong mga kababayan. Dahil isang hamak na probinsyano lang naman mga kababayan. Double standards. Para sa kanila, hindi yan deserving dahil ang nararapat na maging presidente. Mga disente! Sa lahat. Sko Lord, ano nga ba yung sabi ni Regal? Mga disente, mga edukado, mga kababayan, ng ganyan. Ng mga pag-uusga. Tingnan mo how they demonized Vice President Sara Duterte. Grabe yung pandidemonyo nila Yan sa Manila. Kasi they can't afford na another Mindanao maging leader. Kasi it's an anomaly to them. It's an anomaly to them. They want to perpetuate yung idea na taga-Imperial Manila lang ang mag-lead ng country natin. Na ngayon, dumating naman itong issue, tingnan mo, graft and corruption, itong mga flood control, ghost project, saan nangyayari yan? Karamihan sa Luzon. Oo nga. Tapos pinipilit pa nila mga kababayan na mag-imbestiga sa Davao City. Diyos ko Lord. Anong napala nila? Wala. Parang pira ng Mindanao yan na kasama diyan sa ninakaw nila. So nabubuhay naman itong issue na ito. I hope bigyan nila ito ng seriousness kasi baka ang taga Mindanao ay makaisip ng masama. Ako ayaw kong ganyan Kung si Marcos mga kababayan ayaw lang bumaba. Ayaw bumaba ni Marcos. Hindi natin masisisi mga kababayan ang taga Mindanao. Kung walang balak si Marcos mga kababayan na umalis sa pwesto, hindi natin masisisi ang taga Mindanao na humiwalay. Kung mauulit muli ang kasaysayan 20 years na maging diktador yan si Marcos Jr. Maging kami mga kababayan, naiintindihan namin na taga Mindanao gusto nang humiwalay. Okay lang. Save yourself na lang. Kami na lang ang lilipat dyan. Government to keep the republic intact. At saka, it's the duty of the government na ipapil nila sa taga Mindanao ng taga Mindanao ay hindi discriminated. Paano na yan? Ngayon mga kababayan, nilulumpo nga ang mga proyekto sa Mindanao. Lahat ng mga mga kababayan, mga lugar sa Mindanao, tinanggalan ng mga mga kababayan, mga budget para sa project para sa kanilang lugar. Mindanao, bigyan nila ng recognition kung ano yung contribution sa Mindanao sa kabuuan ng ating republika. Yan ang masakit. Kaya nga, tingnan mo si Barsagan. So, brings that issue again. So, parang inaawikin niya yung mga natutulog na mga damdamin. Mahirap yan Kumbaga sort of reminders ito palagi sa gobyerno, attorney, pag nabubuksan itong issue ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. So i-take dapat ito seriously kasi every time na nangyayari ito, nabubuksan yung usapin, marami ang taga-gobyerno ang tumututol, ganito, ganyan. Pero ang tumututol lang naman dyan, mga kababayan, yung mga politisyan na lalong-lalo na mga kongresista, mga kababayan. Tututol yan sila, kahit taga Mindanao sila. Dahil
Sila ang nakikinabang ngayon, mga kababayan. Oh, Yan, hindi na yung mga pondo, dadaan pa kasi sa kanila. Oh, isa sila sa problema. Ayaw talaga nila yan, mga kababayan, sa session, yung mga ibang mga congressman. Oh, dahil ngayon, mga kababayan, tiba-tiba sila eh. Ang pera, mga kababayan, dadaan sa kanila. Yan ang problema din. Kuha yung ano ba yung reason kung bakit ito nagka-come up, which is dapat kumbaga nabanggit mo kanina kung ano yung karapat-dapat na ibigay sa Mindanao kasi malaki yung contribution niya sa ating bansa. Dapat ganun din kabilis ang kasi napag-iiwanan po yung Mindanao compare sa ibang lugar po sa ating bansa, attorney. Yes. Kasama Adman, mabuti ka taga Cebu. Tapos mga kababayan, napansin nyo, among sa mga pinakamahihirap na mga kababayan, mga provinces, almost all mga kababayan sa Mindanao. Kami taga Mindanao. Ako, I'm already 60 years old. Pero ang experience ko this is not parang half of the century of my existence. Feeling ko ay discriminated yung taga Mindanao. At taga Mindanao yan. Tingnan mo, hindi nakapagpigil si Haidar yan. Kasi kanyan ang feeling nila eh. Sub-Saharan yan. Yan ang mga kababayan, typical na paningin nila sa Mindanao. Na Africa, Sub-Saharan Mindanao. Na mga kababayan, yung ang siguro language siguro na feeling nila ganyan pa. Ay nako. Dahil bakit ganyan? Kasalanan ng gobyerno yan, mga kababayan. Kasalanan yan ng gobyerno. Pinabayaan nila ang Mindanao na sa halip na i-develop, hindi lang Mindanao pati Visayas, sa halip na i-develop, mga kababayan, hindi pinondohan. Sa mga Mindanao walang kwenta yan. So ngayon tingnan mo, for the first time, naka-produce tayo ng Mindanao noon na presidente. And then pinakulong ng mga animal, mga kababayan. Yung hindi nga lang taga Mindanao, taga Visayas ang nagmamahal kay Tatay Digong. Buong Pilipinas, mga kababayan. Yung tanging talagang overall ang mga kababayan ang support ni Tatay Digong. And then proud na proud ang taga Mindanao dahil for the first time mayroong ganitong klase presidente from Mindanao. And then ngayon, mga kababayan, pinakulong ng mga bangag. Tayo ng panibagong bangag. At saka yung Mindanao naka-experience ng malaking parte ng infrastructure development because Mindanao. Ayun, mga kababayan, yung mga projects si Tatay Digong na sana mga kababayan ipagpapatuloy ni bangag dapat. Wala na. Kinansila, mga kababayan. Kinansila yung railway system, yung bus system, yung iba't ibang mga flagship na infrastructure, mga kababayan, dapat wala na. Goodbye. Dahil kay Hindi Nagba. mo mapigil how Mindanao nun react to the injustices committed against the Dutertes. Because nakita namin how the historical injustices were somehow parang nabigyan ng kunting parang respite, pahinga ba? During the time of 6 years ni President Duterte. Ngayon, nawala si President Duterte, tingnan mo naman yung discrimination. Ang nangyari na parang caught in the eye talaga na plain view, under plain view doctrine. Plain view doctrine. Yung ghost flood control projects, kitang-kita sa mga mata. Noon nangyayari, bakit ang investigation dito sa Mindanao? Kaya nga. Isa din yan, sa kababuyan, mga kababayan, Unahin mo natin yung caught in plain view. Mindanao ang inimbestigahan ng mga ungas, mga kababayan. Ditong huhukayin pa, hahanapin pa. So, hahanapin pa natin kung mayroong dito. Yan ang fishing expedition. Tapos si mga kababayan, si Admiral, si Claire Castro ang sabi na nung mayroong gustong magpaimbestigahan si Lisa Marcos. Ang sabi niya, fishing expedition yan. Di ba gawain niyo din yan? Animal kayo, mga Claire Castro? Nandiyan naman yung parang mabubuhay naman yung natutulog na yung feelings na parang
api. So, yan ang masakit. Yan ang mahirap. Huwag sanang kuan pa yan. Dapat it has to be stopped. Kasi mahirap yung damdamin kasamang Jade at saka kasamang Opo. Masagat. Mahirap yung damdamin ng Attorney, sa nakikita nyo po, no, lalo na nito mga nakalipas, nagiging epektibo pa ba yung paninira para ibagsak ang isang kalaban sa... Hindi na paninira. Habang ginagawa nila ang paninira, mga kababayan, lalong lumarakas si Sara. Politika, or mas nagiging epektibo sa panahon ngayon yung higitan na lang yung kanyang mga nagawa po. Hindi nila kaya. Hindi rin nila kaya, mga kababayan. Nahigitan nila ang nagawa ni VP Sara. Dahil mga mga tamad, mga kababayan. Yung sina BBM. Wala talagang mga kababayan, mga kisalayaw, Jeff Prox, mga kababayan, ng mga abilidad. Nakita natin for more than 3 years. Relentless. Kita niyo yan, ha? Diba, anong nangyari na doon, mga kababayan, sa kanyang survey sa mga sinasabi niya mga ghost project? Wala tayong update nga. Persistent, methodical na paninira nila against sa mga Duterte. Persistent, methodical. Tingnan natin paninira. Anong resulta. Vice President Sara Duterte mataas, unbowed despite being pinakamataas ang rating, mga kababayan, ha? Highest official, mga kababayan, na highest rating sa lahat ng mga opisyal. Blooded and bludgeoned by this persistent, incessant, and methodical attacks against her person. Nanatili pa rin siya nakatayo. Tingnan mo, sila, ano nangyari sa kanila? Isang pangyayari lang, nagsitakbuhan na. Takbuhan na. Pero how does the president, the vice president, parang just respond to all of these attacks against her? Sabi nila, bakit maganda pa rin hanggang ngayon? Ang iba nagkasakit pa. Siya maganda pa rin. Wala. Tingnan nyo, mga kababayan, ikumpara nyo, mga kababayan, hindi naman tayo nang lalait, pero yung itsura ni Bangag, mga kababayan, wala na talaga, itsurang parang naaagnas na, mga kababayan, si BBM. Ikumpara mo kay VP Sara. Blooming na blooming, mga kababayan. Si BBM, akala mo kung siya mas daming trabaho, ang daming trabaho. Baliktad, mga kababayan. Wala pa ang itsura parang naagnas. Siya pa ang parang walang mga kababayan talagang ginawa sa bayan. Lalong-lalo na ang itsura ni Lisa Marcos, Lord. Yung wala pang tinabaho, mga kababayan, para ng ginulpi. Dito naman po hanggang sa kasalukuyan, wala itsurang ginulpi. Investigation na attorney. Nakikita nyo po ba na isa itong pamamaraan para mailihis na ang issue at maiba na yung naratibo ngayon? At sa nakikita nyo po sa ground, lalo na po dyan sa inyong nasasakupan po sa Agusan, nakikita nyo po taga-Agusan ka pala. Frustrated ba yung ating mga kababayan? Parang naiiba na ba yung kanilang nakikita? Kasi parang nakokontrol po, yun yung nababasa din natin sa social media na nakokontrol. Kasi after nung matinding pasabog ng naging resource person dyan po sa Senado, na nadadamay yung speaker, at iba pa, nabanggit pa nga yung address sa malapit sa Malacanang. Aguado, mga kababayan, na mayroon dang mayroong like tunnel, mga kababayan, passage, connector papuntang Malacanang. Bakit nagdadrop ng pera doon? Pero noon, biglang nawala po. At ito na po ang mga pangyayari. Parang wala nang tayong naririnig. Wala nang naririnig. Meron pa nga mga issue na pinatawag si speaker. Ngayon naman, ayaw na naman na gusto pa niya i-postpone yung kanyang biglang nagkasakit, mga kababayan, si speakership. Sa Wednesday. Ano po ang basa niyo po rito, attorney? Alam mo, Admar, sa aking mga usap-usap, yung mga chika-chika ng mga kaibigan ko. Anong inusap-usap mo dyan? From the time that the ICI was formed, nakita na natin na talagang ito ay walang magandang ICI, kalukuhan lang, mga kababayan, ICI. If the objective really is to find out the real culprits, the masterminds and the perpetrators of this grand corruption, monumental corruption, sindikato na happened to our... Tapos anong sabi ng mga kababayan na naakop? Si Digong daw ang grand
syndicate scheme in the Philippines Center? Lord. Country or still happening to our country. Why is it grand, unprecedented yan? Hindi yan nangyayari. Yung mga corruption scandal noon na parang barya lang sa barya na lang. amount Yung Napoles mga kababayan, hiyang-hiya naman. Sabi ni Napoles, ako nahiya sa inyo. Yung sa akin, gamunggo lang dati, ngayon sa inyo, grabe, balyenang kinakurakutan mga kababayan na. Yung gigantic pag-create na ICI, hanggang ngayon nakikita natin, lalo na yung investigation ay, pwede ba yan? Yung parang sikreto lang. How can that be acceptable? How can that be credible? So, that in itself, mga tao ay parang, sa akin parang, ako, I cannot speak for them, pero yan ang narinig ko sa kanila. Yung, wala na lang, parang apathy ang nangyayari kasi alam na natin kung ano ang nangyayari. Alam na natin helpless ang mga tao, mga kababayan. Yan ang tamang description. Sino ang nagnakaw? Parang helpless na lang na wala tayong magagawa dahil yung supposedly magtatanggol sa atin, wala nang ginawa. It doesn't take a rocket science to know that. You don't need to become an accountant. You don't need to become a genius to know who stole our money. Budget man yan, dokumento man. At saka kung walang budget, walang expenditure. Yun lang kasimple. Hindi mo yan na nakaw na parang scheme talaga na parang elaborate. Simple, there was a budget. There was an insertion. At saka yung budget na yan, ini-implement. Yung implementation, wala pala, ghost pala. If not ghost, substandard. So yun. Sino ang nag-approve? Lahat, hindi na kailangan pa yan eh. So, mga tao alam nila, kaya nga, the people are just watching. Yan ang feeling ko. Ako, I'm just watching. Wala tayong magawa, may ICI. Sige, tingnan natin. Pero, as to credibility, mahirapan dyan kasi, number one, why is it that the investigation is kept from the public? Why is it that the investigation is done in secrecy? Secrecy. Tapos nasunog pa bigla yung makababayan, gusali ng DPWH. Where is now the idea of transparency? Yan ang, kung walang transparency, walang credibility. Yan talaga ang logical na conclusion. Attorney, huli na lang. Sa huli na lang? Pananaw, epektibo o may saysay pa itong mga anti-corruption rallies na isinasagawa po ng ating... Wag niyong itigil. Although mga kababayan hindi makikinig, pero yan parang deterrent lang din yan sa kanila mga kababayan, a warning. Dahil anytime mga kababayan, pwede yung lumala at will go to worst, and then si bangag mga kababayan ang talagang magsasuffer mga kababayan kapag ganyan. Mga kababayan, at sa tingin po ninyo, affected ba ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring rallies na ito? Wag itigil ang rally. Kasi hindi ko alam kung anong nasa isip niya, ano nasa kanyang damdamin, kung what's in the minds of the people in Malacanang. Hindi ko alam kung affected ba sa hindi. Yung mga rallies, karapatan niya ng mga tao. Kung gusto nila, gawin nila. Yun man lang talaga ang para nakakatawa lang mga kababayan sa rally-rally na hindi nila masabi-sabi mga kababayan na Marcos resign. Bakit? Dahil ayaw nilang pumalit mga kababayan si Sara Duterte. Nakakatawa itong pathetic mga kababayan na masyado itong rally ng mga lalong nagrarally ang mga dilawan, mga pink lawan. Pathetic, nakakatawa na lang mga kababayan. Choice yan. Yung mga, if you feel like, kaya nga, yung bata nga, kung ginugutom yan, mag-iiyak yan, mag-protesta yan. Yung, kahit na aso natin, kung hindi mo na pinapakain, tahol ng tahol yan kasi nag-protesta yan. So, yung mga tao, kung talagang feeling nila ay ninakawan sila, malaki pagnanakaw, na sana... hindi lang feeling, alam namin ninanakawan kami. Talagang ninanakawan. 101%. Para sana yan sa services na sa bansa, sa bayan, if they feel aggrieved, so yan ang mga legitimate way of expressing your grievances. Under the Constitution, yan. No laws shall be passed abridging the freedom of speech, expression or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution.
Alright, Attorney, daghan kayong salamat sa inyo po. Thank you very much. Thank you very much. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.